Istorya Tagalog Horror Stories. Isang magandang araw po. Ako po si Lira, ngunit hindi ko po ito tunay na pangalan. Nais ko na lamang itago ninyo ako sa pangalang ito sa pagnanais na protektahan ko ang aking pagkakakilanlan. Sa probinsya po kasi namin noon na hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar para na din sa pribadong buhay ng aking mga kanayon. Ako po ay tubong syudad at madalang lamang akong magbakasyon dito sa aming probinsya. Mga isang beses lang po sa isang taon at minsan pa nga ay hindi pa ako nakakauwi. Taong 2001, semestral break namin noon at nagpasya po akong magbakasyon kasama ang aking mga pamangkin. Mula sa syudad ay mahigit kumulang 5 oras ang biyahe patungo po sa aming probinsya. At isa pa, doon nakatira ang aking mga magulang at ang iba ko pang mga kapatid. Excited na po ako dahil magdadalawang taon na akong hindi nakakauwi at namimiss ko na din ang aking mga magulang. At nang marating namin ang aming probinsya ay napakalaki po ng ipinagbago nito. At sa taong 2001 naganap ang aking kababalaghan. Ang 200,001 ay hindi pa masyadong sibilisasyon ng aming bukid. Kilala po ang aming angkan sa bayang ito, kaya naman panatag ang loob ko kapag ako ay dumadating. Pero nagulat ako dahil may bago na kaming kapitbahay at nag-iisang kapitbahay namin iyon sa gitna ng palayan. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko nang makita kami. Kaya naman agad po siyang nagpaluto para sa salo-salo. Inimbitahan ni tatay ko ang aming nag-iisang kapitbahay. At dahil kilala naman nila iyon ay hindi na ako nag-abalang usisain sila. May tiwala ako sa aking ama dahil maliban sa manggagamot ang aking tatay, siya ang nagsisilbing lupon o abogado ng aming barangay. Lumipas ang araw ng aming pamamalagi kasama ang mga pamangkin ko. Madalas kami dayuhin ng iba naming mga pinsan para ayain sa baryo at manood ng mga liga. Naging kaibigan na rin namin ang aming kapitbahay at madalas nila kaming pinapupunta sa bahay para magkwentuhan ng mga nakakatakot, katulad ng mga aswang at mga maligno na tinatawanan ko lang. Hindi naman po kasi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Para po sa akin ay kwento lamang ito ng mga matatanda para takutin ang mga batang hindi natutulog sa tanghali. Ngunit ang aking paniniwala ay sinukat ng panahon at napabago nito ang aking buhay. Dahil isang araw sa hindi inaasahang panahon, makulimlim na noon at galing ako sa bahay ng aking tita para manghiram ng mga pangkayod ng niyog. Binabaybay ko ang pilapil. Hindi naman ito malayo sa bahay ng tita ko. At natatanaw ko pa nga ang bahay namin mula sa kanila. Mapapalayo ka lang dahil sa mga pilapil na madadaanan mo. Umaawit pa nga ako noon habang naglalakad. Dala-dala ang pangkayod ng niyog nang may tila baboy na nakasunod po sa akin. Hinanap ko sa paligid kung nasaan ang baboy, ngunit hindi ko pumahagilap sa paligid. Tanging tunog lang nito ang nadidinig ko at hindi ko naman nakikitang kumikilos ang mga palay. Ngunit ang tunog ay naroroon pa rin at tila ba malapit lamang sa akin. Dahil nga hindi naman ako matatakutin o nagpapaniwala sa mga kwentong pambata, kaya po binaliwala ko na lamang ang mga nadinig ko, saka nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Pakanta-kanta pa ako muli habang naglalakad nang may tumakbo papunta sa harapan ko. Nagulat ako sa bilis ng pagtakbo nito
Pero ang mas ikinagulat ko ay hindi hayop ang nakita ko. Hindi ako sigurado pero alam kong hindi po hayop iyon. Napahinto ako saglit at kinapa ang aking dibdib na akala mo tinatambol sa sobrang kaba. Nagbitaw pa nga ako ng isang malalim na hininga noon na ilang ulit kong ginawa sa sobrang kaba. Nagmatsyag pa ako dahil baka namalikmata lang ako. 3 minuto pa ang lumipas nang magpasya akong maglakad muli. Nagpalingalinga pa ako habang naglalakad. Halos malaglag pa ang dala kong pangkayo dahil sa sobrang kaba at takot. Dahan-dahan kong binabaybay ang pilapil. Ngunit 1 segundo na lang para mag-1 minuto ay halos mapatalon ako sa hindi sa kaba kundi sa takot nang may nakita ako tila mata na nakatago sa mga damo. Napapikit po ako at nananalangin na huwag naman sanang baboy ramo iyon dahil mapanganib iyon ang uri ng hayop. Ngunit sa pagdilat ng mata ko ay isang kaganapan na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Nagkatitigan kami sa mata. Tila na estatwa ako sa aking kinatatayuan habang nakatitig sa nanlilisik niyang mga mata. Hindi ko po lubos akalain na totoo pala ang mga akala ko ay kwento lang. Buhaghag ang kanyang buhok at amoy malansa. Madumi din ang katawan na akala mo ay kung saan siya nagsuot. Hindi ko pumawari kung nakahubad pa ba siya o may damit na, kung tao din ba siya o isang hayop. Ang kanina'y dapit hapon ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Sumilay kaunti ang liwanag ng buwan na nakatago sa maulap na langit. Doon ko naaaninag at naaaninaw ng husto na hindi hayop ang kaharap ko kundi isang aswang. Napaatras ako bahagya at pinilit na itinatak sa utak ko na hindi totoo ang aking nakikita. Ngunit totoo talaga ang nasa harap ko. Nagpapaling-paling pa ang kanyang ulo habang nakatingin po sa akin at habang ako naman ay tila na estatwa dahil po sa takot na nararamdaman ko. Nanginginig na ako sa sobrang kaba. Halos hindi ko na maramdaman ang bigat ng hawak kong pangkayod ng niyog. Niwala sa isip ko na akala kong alamat lang sa mga comics at panakot sa mga bata ay makakaharap ko sa totoong buhay. Nadidinig ko ang pagtugtog ng kanyang boses na tila isang lumang pinto na binubuksan. Tila ba bisagrang kinakalawang na. Nakakangilo pakinggan ito habang nangingisay-ngisay siyang dahan-dahang lumalapit po sa akin. Nanawagan na po ako sa Diyos sa sobrang takot ko. Halos lahat ng santo ay dinasalan ko sa tindi ng takot ko. Natatanaw ko ang bahay namin pero natatanaw ko ang bawat pagkilos ng apoy sa aming lampara, ang bawat pagsayaw ng kortina ng aming bintana dahil po sa ihip ng hangin. Napapikit po ako sa iisiping ito na ba ang huli kong hininga. Bahagya po akong napaatras at nagimbal ako sa aking nasaksihan dahil ang taong kaharap ko ay nagpapalit-palit ng anyo bilang hayop at tao. Ilang sandali lang ay gumana na ang utak ko. Dali-dali kong binitawan ang pangkayod at tumakbong sumisigaw. Binuhos ko na ang boses ko para may makarinig sa akin. Naramdaman kong nakasunod sa akin nang hindi ko malaman kung ano ang kanyang anyo. Basta ang nasa isip ko ay makakatakas ako sa nilalang na dati na hindi ko pinaniniwalaan. Habang tumatakbo po ako, maraming bagay ang sumasagi sa utak ko. Ang pamilya ko at ang buhay ko. Ayoko sa ganitong paraan ako matatapos dahil marami pa akong bagay o pangarap na nais gawin. Tumakbo pa ako at hindi ko alam kung saang pilapil pa ba ako dumaan o sa mismong palay na. Para po sa akin ay wala na akong pakialam, basta matakasan ko lang ang nilalang na hindi ko aakalaing makakasalamuha ko sa probinsyang ito. Naisip ko din na
Hindi ba alam ng magulang ko na may aswang sa lugar na ito? At sa paanong nagkaroon ng aswang sa probinsya namin kung saan din ako pinanganak? Sa pag-iisip ko, hindi ko na malayan na malapit na ako sa irigasyon. Bukod kasi sa palay na nakapalibot sa aming munting kubo, ay napapalibutan din ito ng irigasyon. Isang patubig na sakto lang sa laki ang aking kinabagsakan. Nagpumiglas ako dahil hindi ako marunong lumangoy. Ang patubig ay may lalim na 7 talampakan. Nakakita ako ng tabla o kahoy na nakatusok sa gitna. Nagpatianod ako kaunti hanggang sa makarating ako sa kahoy. Sukatan ito ng tubig kung gaano kalalim. Kumapit po ako doon ng mahigpit at nakita ko ang baboy ramo sa may gilid ng irigasyon. Nakatayo ito habang nakatingin po sa akin. Bigla itong nagbago ng anyo. Anyong tao, at itinuro niya ako habang nakangisi. Kahit paus na'y pinilit kong sumigaw. Ramdam ko ang lamig ng tubig. Ngunit kahit na nanginginig ay pinilit ko pa rin kumapit sa kahoy. Muli po akong sumigaw ngunit nararamdaman ko na ang aking panghihina. Gawa ng samot-sari kong emosyon, lamig, takot at pangamba para po sa aking buhay. Nananalangin ako ng taimtim na bigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Pumatak ang ulan, ngunit nanatili pa ring nakatayo ang aswang sa harap ko. Oo, isang aswang, at ngayong gabi ko napatunayan na sila ay totoo at hindi lamang panakot o alamat. Totoong sila at sila ay nabubuhay kasama natin. Tila nabuhayan ako ng loob nang madinig ko ang boses ng aking ama. Tinatawag po ang aking pangalan. Mabilis pa sa 4:00 nawala ang aswang sa aking harapan. Nilibot ko ang paningin ko sa paligid ngunit walang senyales ng aswang akong nakikita. Nanginginig at namamaos man ay sumigaw ako sa abot ng aking makakaya. Sa hindi kalayuan, natanaw ko ang ilaw ng gasera. Hindi lang isa kundi madami. Sumigaw pa ako ng bahagya hanggang sa nakita ako ng aking ama. At nang makita niya ako ay dali-dali siyang bumaba upang ako ay saklolohan. Nang makalapit sa akin ng aking ama ay napaiyak po ako. At ang huli kong binanggit umano ay isang aswang. May aswang at bago ako nawalan ng malay. Ilang araw po akong natulog gawa ng lagnat noong gabing natagpuan nila ako sa patubig. Kinabukasan ay inapoy po ako ng lagnat at isang manggagamot ang aking ama, ngunit hindi niya magawang gamutin ang miyembro ng kanyang pamilya kaya pinagamot niya po ako sa iba. Ayon po sa albularyo ay nakatuwaan ako ng isang aswang. Wala naman umano balak ang aswang na ako'y saktan. Nais lang nito ipakita sa akin na sila ay totoo. Nakita kong may kausap ang ama ko kinabukasan ng magising na ako. Ito yung nag-iisa naming kapitbahay. At nang mapatingin po siya sa akin ay nanlaki ang mata ko dahil ang mga titig na iyon ay tandang-tanda ko pa. Dahil ang kapitbahay namin ay siya yung aswang na sumalakay sa akin. Mula pagkabata ay gustong-gusto talaga pakinggan ni Lance ang mga kwento ng kanyang lolo Evan. Noong mga panahong iyon ay isang sundalo ang kanyang lolo. Lagi itong maraming kwento sa kanya at ang pinakapaborito niyang kwento ay tungkol sa mga kababalaghan at aswang. Ikinuwento ng kanyang lolo ang tungkol sa naranasan nila ng mga kasama nito sa isang gubat kung saan ay nakakita daw ito ng isang misteryosong babae. Noong una daw ay hindi niya alam na hindi pala ito tao, kaya naman sinubukan niya itong tulungan dahil nga nanghihingi ito ng tulong sa kanya. Sinabi niya ito sa kanyang mga kasama at tinulungan nila ang babae dahil may hinahanap daw ito. Hinahanap nito ang kanyang pamilya
at sinabing naliligaw daw siya sa gubat. Kaya naman sinamahan nila ito at nagpatiuna itong maglakad. Nakita pa nila itong dumaan sa may malaking puno at sinundan nila ang pinuntahan ng babae, ngunit hindi nila ito makita. Hinanap nila ito hanggang sa makarating sila sa isang hukay. Kamuntikan pa siyang mahulog at buti na lang ay nahawakan siya ng kanyang kasamahan. At doon ay nakita nila ang mga katawan ng tao na kumpulan sa hukay, kasama ang babaeng nanghingi sa kanila ng tulong. Meron ding naikwento ang kanyang lolo tungkol sa mga aswang. Sinabi nito na totoo talaga ang mga aswang, pero hindi lahat ay masama at kumakain ng tao. Sinabi pa nito na may naging kaibigan nitong aswang at may ibinigay pa itong proteksyon sa kanya, kaya ito ay laging nakakaligtas sa panganib, lalo na kung may engkwentro. Marami pang naikwento din ang kanyang lolo at hangang-hanga siya dito dahil sa katapangan nito, at para sa kanya ang mga sundalo ay totoong hero. Kaya naman noong bata pa lamang ay nangarap na siya maging isang sundalo. Gusto niyang sundan ang yapak ng kanyang lolo Eban. Ngunit ang kanyang hinahangaang lolo ay bigla na lang nawala at hindi na ito nakabalik pa. Sabi ng iba ay maaaring nahuli at nabihag ito ng mga nakalaban niyang rebelde, o di kaya'y baka pinatay na ito. Sobrang nalungkot siya sa pagkawala ng kanyang lolo, ngunit mas lalong tumindi ang pagnanais niyang maging isang sundalo gaya nito. At sa wakas, makalipas ang ilang taon ay natupad niya ang kanyang pangarap. Ngayon ay isa na siyang ganap na sundalo. Kung sana lamang ay kasama pa nila ang kanyang lolo, ay makikita niya kung paano niya natupad ang kanyang pangarap. Kasalukuyan, siya ay nasa misyon ngayon at narito sila sa isang bundok nagkukuta. Minsan ay napapaisip din siya kung totoo ba talaga ang mga kababalaghan. Kung noon ay manghang-mangha siya, ngayon ay parang curious na lang siya kung totoo ba talaga. Sa bagay noon ay bata pa lang naman siya. Hindi niya pa kasi ito nararanasan kailanman. Kahit ilang beses na siyang nadestino sa mga kabundukan, ay wala pa naman siyang na-encounter kagaya ng kwento ng kanyang lolo Eban. Hindi naman nais niya itong maranasan. Curious lang talaga siya, at ang kuryosidad na ito ay mukhang matutugunan. Isang gabi habang sila ay nagpapahinga, bigla siyang naanimpungatan. Para kasing may nadidinig siyang mga yapak at umaangil. Inakala niya na baka mga rebelde na ito, at nakakarinig din siya ng huni ng isang ibon na kung tawagin ay ik-ik. Naaalala niya noon na sabi ng kanyang lolo ay kapag humuni ang ibong ito ay mayroong aswang sa paligid. Naging alerto lamang siya at napansin niya ang ilan niyang kasama ay gising na pala at alerto din. Sinenyasan pa siya ng isa na huwag maingay at nakikiramdam lamang sila. Maya-maya pa ay bigla na lamang sumigaw ang isa nilang kasamahan at nagpaputok ng baril. Nagsilabasa namang silang lahat at naghanda ng mga baril. Madilim ang paligid at hindi na nila makita ang kasama nila na siyang bantay sa labas. Nagsindi ng apoy ang isa nilang kasama, saka pa lamang nagliwanag kahit papaano. Kita nila ang mga patak ng dugo at dala ang flashlight. Dahan-dahang sinundan niya ang mga patak. Kita niya sa hindi kalayuan ang kanyang kasamahan na nakahandusay na habang nilalantakan ng isang nakakatakot na nilalang ang katawan nito. Nagimbal siya sa kanyang nakita. Ito na ba ang sinasabing aswang ng kanyang lolo? Napakapangit at nakakakilabot ng itsura. Mabalahibo at mukhang gutom na gutom. Bigla na lang itong humarap sa kanya at inangilan siya.
Halos matumba pa siya sa gulat at gimbal. Ngunit agad naman niya itong niratratan ng dala niyang baril. Natumba ito at di na nakagalaw pa. Dinaluhan naman siya ng kanyang mga kasama at ang isa pa ay nilapitan ng aswang sa kapinutulang ulo nito at saka sinunog. Mukhang alam na alam nito ang tungkol sa aswang kung ano ang dapat gawin dito. Napatanong na lamang siya kung ano yan at sumagot naman ang kanyang kasamahan at sinabing yan daw ay aswang. Normal na lang daw iyon sa kabundukan gaya nito, kaya dapat daw talaga ay lagi silang alerto dahil bukod sa mga rebeldeng kalaban nila ay nandyan din daw ang mga aswang. Isang palatandaan daw ay ang paghuni ng narinig nilang ibon kanina. Marami na din daw silang na-encounter na ganito noon at sa pagkakaalala niya, ang lolo Eban daw niya ang isa sa may maraming napatay na aswang. Maya-maya ay bigla naman nagkaroon ng putukan at sigawan. Agad naman silang napatakbo sa kinaroroonan ng kanilang ibang kasamahan. Nakita nila ang marami pang aswang at binaril nila ito at ang iba ay sinabuyan ng mga ito ng asin saka binabaril ang iba. Napapatay naman pala ang aswang ng bala. Ngunit unti-unti din silang nababawasan. Pagod na din sila. Konti na lang sila at hindi nila alam kung kailan pa makakarating ang tinatawag na backup. Hindi rin nila alam kung maaabutan pa ba sila ng mga ito ng buhay. Nakaramdam kasi sila ng takot at pagkadismaya. Bagong sundalo pa lamang siyang ngunit mukhang maaga din siyang magpapaalam. Nauubusan na siya ng bala at papalapit na ang isang aswang sa kanya. Hindi siya makareload ng maayos dahil sa taranta. Sa mga oras na iyon ay parang wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran sa kamay ng mga aswang. Sinabi niya sa kanyang sarili na, hayop na yan. Hindi nga ako namatay sa gera o mga kalabang rebelde, pero madadali lang ako ng aswang. Ang saklap naman ito, lolo. Gusto ko lang naman maging katulad nyo. Mukhang magiging sobrang sakit nito. Nasabi na lamang niya iyan at napapikit na lamang. Ngunit hindi niya inaasahan ang pagtilapon ng aswang na konti na lang ay lalapain na siya. Nadinig niya ang pag-angil nito kasabay ng isa pang angil. Napamulat siya at doon niya nakita ang isa pang aswang na nilalapan nito. Nagkalat ang dugo sa paligid at isa-isa rin itong sinugo ang kapwa nitong aswang hanggang sa magsitakas na ang iba nang makitang sobrang lakas nito at mauubos na sila. Nagtaka siya kung bakit ito pinapatay ang kapwa nito aswang. Maya-maya pa ay lumingon ito sa kinaroroonan niya. Natumba siya at napaupo sa takot. Inisip niya na ganoon pa rin naman at wala pa din siyang ligtas. Dahil baka kaya nito pinatay ang iba ay para masolo ang mga pagkain. Nilapitan siya nito at hindi siya nakagalaw at hinayaan na lamang ito. Inamoy-amoy siya nito at tinitigan sa mga mata. Parang pamilyar sa kanya ang mga mata nito. Gulat ba siya na magsalita ito sa nakakatakot na boses at sinabing, binatang binata ka na talaga, Lance. Ngayon ay natupad mo na rin ang iyong pangarap. Napakasaya ko. Nagtaka siya dahil kilala siya nito. Ngunit nang mapansin niya ang kwintas nito ay agad siyang napaluha. Miss na miss niya na ito ng sobra-sobra at marami siyang katanungan dito. Niyakap niya ang aswang at niyakap siya nito, saka nagbalik sa dating anyo. Sa wakas ay nagkita ulit sila at miss na miss niya na ito at buhay pa pala ito. Yun ay walang iba kundi ang kanyang Lolo Eban. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.